Marcoleta has also pointed to a COMELEC ruling which says, he says it's found that no election offense in his receipt of the campaign donations. How do you reconcile this COMELEC decision that Marcoleta is pointing to with the decision of the Ombudsman to file a plunder case against him? May inconsistency kasi, di ba? Sinasabing walang case, and yet, parang ang dating sa akin walang case sa COMELEC, pagkatapos, tinanggap mo yung pera, hindi mo dineclare. So, you are admitting that you received such amount, and yet you did not declare it. Baka may problema ka dun sa isang kasong yun. You mean to say, like you said, there could be a graft case in this. Yes. Kasi tumanggap Oo, siya graft ng lang. ganitong pera, pero hindi niya dineclare sa statement of contributions Yes, and baka expenses baka dun or siya. SOSE, and then, or kung wala rin sa SALE niya, that can also be a source of liability. Pero ano yung dapat na approach dito ng gobyerno? And in your opinion as a lawyer, ano ba Hindi niya naman nahawakan yung pera eh. Nagastos agad sa eleksyon eh. kung merong mga offenses man, what should the O hindi government file have mo, done? if it's really graft, di magpahal ka ng graft, let the court decide whether you committed a crime or not. Kaya nga Pero maliwanag masyadong na graph obvious eh. na critic ng gobyerno ito, tapos tinatarget mo, kahit na hindi plunder, gusto mo i-plunder para ikulong mo. Oo. Mga kababayan, eto, may nag-post Romualdez Asidre sa simbahan. Ibig sabihin, etong mga ito ay hindi po nasunog sa simbahan. Ewan ko kung bakit hindi pa nasunog sa simbahan, di ba? Bilang bahagi raw ng pagdiriwang ng kapistahan ng Seniors Santo Niño de Tacloban. Nagtipon ang mga demonyo, mga deboto sa Arjoquesan Shrine of Santo Niño para sa stational. Mga kababayan, stational. Kabilang sa mga dumalo, sina Andrew Julian Romualdez, Jude Asidre at Martin Romualdez. May gana po pa, napakasagwa, di ba? Yung tipong yung mga ano nila, yung mga imahe nila ay bagsak na dahil sa pagiging corruption nila. Di ba? Unang-una may mga tinatago sila. Ngayon, nagsisimba sila. May gana pang magsimba tong mga to. Di ba? Na buti na lang at hindi nasunog sa loob ng simbahan. Nakakaasar, di ba? Kaya yan po. Bago po natin ituloy ang video, ito, yan, nagsalita po tungkol kay Marcoleta. Kaya, ito, tayo po ay humaharap talaga tayo sa matinding crisis sa kagagawan ng mga politiko ng gobyernong ito. Kaya ako nasabi, ito ay matindi po ang institusyong crisis. Yung nilalabag na institusyon, di ba? Di ba? Yan yung titawag na institutional crisis na nilalabag ng gobyernong ito. Na palibasa ay hawak nila ang militar at kapulisan. Kaya pati ang Senado ay naagrabyado na nila na dapat ay equal lahat ng tatlong sangay. Ang judiciary, legislative at executive. Malinaw naman po yan, di ba? Ngayon ay sinusundot na nila ang gobyernong ito sa pamamagitan ng pagtatanim kaso kay Marcoleta. Sinusundot na nila ang Senado nitong gobyernong ito na kinakasangkapan naman ni Ombudsman na tuta ng gobyerno para taniman ng kaso ang isang miyembro ng Senado. Kasama na rin diyan sa katauhan ni Clavano. Sikat po si Clavano ngayon dahil sa pagiging ignorante na talaga namang nagpapakatuta o talagang tinututa na. Dahil pagdating sa mga plunder ay wala namang alam kundi kahit nga raw mga nag-aaral sa sa mga law school, yung mga nag-umpisa pa lang, ay kaya siyang debatihan eh. Kaya siyang talunin eh. Dahil sa pagiging ignorante niya eh, di ba? Kaya
Ang dapat diyan ay maglikha ang Senado ng bagong batas na mayroon dapat silang sariling militar at security na marami na hindi na marami na syempre marami dapat na hindi hawak dapat ng gobyerno na dapat ay hawak ng Senado at Supreme Court. Dapat may sarili, equal sila, di ba? Dapat may sarili-sarili na silang militar. Di ba? Ganyan po. Anong nangyayari na ngayon, di ba? Talagang kinakayang-kayanan nila kasi sila lang ang may hawak ng militar at sundalo at kapulisan. Kaya yan po nangyayari, di ba? Umaabuso. Kung yung Senado ay may sariling militar, pwede hindi nila mahahawak yan. Hindi nila masusugod yan sa loob. Di ba? Kagaya niyan, naisa lang ang sinusunod ng militar at pulis, di ba? Walang iba kundi ang bangag na na gobyernong ito. Umaabuso na po ang gobyernong ito. Dahil gusto nila na kahit lumalabag na sila sa gilaligang batas, ay nanggugulo na sila sa Senado. Nakuha nila di ba? Nung talagang napakalupit nung si Senador Alan Peter Cayetano pa ang Senate President, talagang hindi tumigil, talagang ginulo nila ng ginulo. Ngayon nung nakuha nila, tumahimik na, di ba? Isa lang ang resulta niya. Tumahimik na sila kasi nakuha na nila. O di sino ba yung nanggugulo dati kay Senador Alan Peter Cayetano sa pagka-Senate? Yung the executive na ang nanggugulo, maliwanag na maliwanag, di ba? Kuta niya yung mga majority ngayon. Ngayon, di ba? Kaya mga kababayan, galit na po ang taong bayan. Masyado na nilang ninanakaw ang pera. Paano kung wala ng pera ang Pilipinas? Ano na ipapasahod sa mga government employee at kasundaluhan? Lumalaki na po Sa 2027, tandaan ninyo, malaki na naman ang inutang ng trilyon. Ang laki na po ng utang ng Pilipinas sa mga nagpapautang ng ibang bansa sa atin. Ganyan po. Darating ang panahon, nako, wala talaga tayong project. Wala na tayong aasahang mga transportation na magaganda. Di ba? Yung mga project ng gobyerno, wala Wala na talaga di ba? Kaya yan po, bago po natin ituloy ang video ito, I welcome po muna sa aking channel. At muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya ito po, panoorin po natin ang video nito na ito po ay kasama ni Senador Rodante Marcoleta. Diyan sa ganang mamamayan po. Ito po sila. Magsasalita rin po sila. Witness kung hindi naman niya ituturo, di ba? Oo nga, Yan nga yung tinatanong natin nung mga nakakaran pa. Oho. Sino ituturo ni Bonoan na mas mataas sa kanya para maging testigo siya? Pero Di ba? teka lang, mas mataas ba ang speaker kaysa kay alter ego ng Pangulo si Bunuan Hindi kung sa pagpirma ng Big fish ba si... sino ituturo yung presidente? Ay, yun ang... Ay, mo Kasi yun ang Isa lang ang big fish dyan. Ang speaker tsaka presidente. Tinatawag na big fish. Ngayon, sinangkapan na naman nila, trinabaho na naman nila, ginawa nilang witness si Bunuan. Lang iya. mo yan. Kasi, Oo nga, kasi kung pwede ikaw nga. ay witness, Oo. teka ba, paano nga, Yan lang, Tuturo eh. ni... So, ituturo niya, senador, at saka speaker, ganun ba yung Ayun sabihin? ang problema dyan. Malamang dapat. Kaya hindi nga natin alam Oho. Kasi dun sa tinanggal siyang kaso, wala namang mataas na opisyal doon kundi siya Ay, sa pinakamataas. Doon sa, di ba, Bulacan yun, yung Yes. may kaso. Yan ang problema. Nako. Ngayon dyan, doon naman sa sinasabi niya na kaso ni Senador Marcoleta, Oo. di ba paliwanag niya doon ay tumanggap ng 75 million pesos Kahit daw private funds, ay considered plunder din daw yan. Kasi daw may series of bribery. Yes. Yun ang hindi mo piniliwanag. Paano naging bribery? Oh, suhol ba yun? Suhol ba yun? Ano yung kapalit? Kasi pagka nanuhol ka, ginamit mo yung opisina mo. Oh, yun na nga. Na posisyon mo para makinabang yung nanunuhol. Oho. May ipinakita ka ba, ombudsman, na ebidensya man lang? O Para kahit sa one plunder? sentence na ito ay bribery dahil itong pakinabang ito Ito yung kapalit Kaya siya nagsuhol kasi mayroong influence sa Marcoleta. wala kasi. Bakit ba binigay? Kasi may kampanya Donasyon yun para sa kampanya. hindi po dineklara Hindi plunder yun. Oh. Kung totoo, mahal ba? Yun ay election offense. Hindi na i-declare sa SOSEC at sa kanyang salin. Oo. Oh. At yung hindi pagdedeklara Nag-sponsor lang naman sila Mike Defensor. Hindi niya nga nahawakan yung pera dahil inisponsoran siya sa mga kumpanya niya.
sa pangangampanya bilang senador. O ano ang maliwanag na ano doon? Plunder, di ba? Ano ang maliwanag doon? Hindi naman plunder yun eh. Di ba? Napakakitid ng utak. Talagang halata lang na talagang ginatrabaho lang nila si Senador Marcoleta dahil ito ang talagang makatotohanan at hindi sumusuko na talaga naman gusto siya yung boses ng taong bayan na gustong malaman kung ano ba ang nangyari sa flood control at sino ba dapat ang managot sa flood control. Yun lang naman ang gustong mangyari ni Senador Marcoleta. Ngayon, tinatrabaho na nila. Diba? na yon, na-desisyon na ng COMELEC. Na binasura na nga. Tapos na yun. 6-0 nga ang yan pa. Oo nga eh. Saan ka Diba? ngayon papasok? Nasaan ang plunder kung hindi mo naman maipaliwanag kung ito ay bribe o hindi? Oh. Hindi ko mo 75 million, lagpas ng 50 million, plunder na kagad. Patunayan mo muna na yan, una, ill-gotten ba yan? Yan. Hindi, private nga eh. Private funds eh. Oho. Hindi mo naman mapatunayan na galing yan sa illegal eh. Pangalawa, hindi naman suhol dahil wala namang maipakita kang kapalit na gagawin nung panunuhol na yan eh. Di O ba? yun na nga. Ba't mo susuhulan si Marcoleta? Anong kapalit? Ayun, walang mapakita. Unless may pakita mo, may plunder. Pangatlo, ang sabi nila, private fund. Baka katulad yan nung wetting money ni ERA. Oh. Private fund yun. Mga kababayan, ang wetting money, unang-una, ill-gotten ngayon. Oh. Bakit ba nagbibigay ng wetting money? Una, illegal gambling. Yes. Bakit kay ERAP naging plunder? Kasi protection yun para wag silang ulihin Oh. doon sa illegal wetting operation. Sa Pangulo pa ng bansa. Ito ano ang ipapakita mo? O pondo halimbawa, pera ni Mike Defensor. Ano ang Anong pakinabang ni Mike Defensor? Anong pakinabang ni Mike Defensor doon sa Oo. mismong pagbibigay na 'yon? Oh. Kaya nga, ano yung pera ni Mike Defensor? Ano yung krimen? Ano ang magiging basihan doon? Bakit krimen yun? Diba? Yung pera na yun. Ano pa yung suhol doon? Diba? Anong kapalit? Ano yung binagbase ng gobyernong ito na merong kapalit? Ano yung basehan nyo? Ano yung ebidensya nyo na bakit tinawag na may kapalit? Diba? Oh. Kung hindi mo pa mapalitaw 'yan, gawa-gawa lang yung kaso. Pilit na pilit. Pinilit nyo lang Pinanitanin para nga eh. maikulong Diba? si Marcoleta at huwag makadalo sa mga hearing. Ayun. Kaya yan na, maliwanag na. Sinasabi na, diba? Tanim kaso ang ginagawa ng gobyernong ito. Huwag maimbestigahan ng flood control. Oo. Yan po ang malinaw na malinaw dyan, mga kababayan. Ombudsman, bakit yung mga abogadong magagaling, ikaw Clavano, bata ka pa eh. Marami ka pang kare, pero sinayang mo kasi biruin mo sa isang siguro dyan, baka mga Oh. first year law student lang, Maintindihan. alam mo, Yan hindi nga pa eh. nakakapasa ng bar, maintindihan nito, pwede makipagdebate sa'yo tungkol dito eh. Totoo. Pwede Pero talo si ikaw, Clavano career dyan. ka na, nasa ombudsman ka na, Dapat sinabi niya, boss, pati di ka, marapat ako. ako yan nga. Ako spokesperson. Ay ngayon, ikaw ngayon ang napagtutuunan kasi ikaw ang nagpaliwanag. Ang Oo. tanong, nasaan ang bribery element para mapatunayan mo na merong corruption dyan? Oho. Hindi Oo. basta pera, binigyan ka, plunder agad dahil lumagpas ng 50 million. Totoo. Patutunayan mo muna na una, ill-gotten wealth ba yan? Pangalawa, yan ba ay galing sa kaban ng gobyerno na kinuha mo ng ng legal na basihan? Parehong hindi. Ay, parehong hindi. Pangatlo, yan ba ay suhol? Ba't mo susuhulan si Marcoleta? Number 32. Tapos wala nang kapangyarihan sa At Kongreso. saka pinapayagan talaga ng batas na magbigay ka ng donasyon. Ah, yes. Kapag ka may eleksyon, binigay yung donasyon para gamitin sa kampanya. Pinapayagan po yan ng Hindi yan- batas. hindi niya manuha Nasaan yun, doon diba? ang kaso? Clavano. Oh, yan. Diba? Oh, Ah, diba? tignan mo, napahiya ka. Ako hindi abogado, ikaw abogado. Pero hindi mo mapangatiwiranan kasi nga mali. Hindi ba? Mabigat ang laban nito. Mabigat. Mabigat yan. Yan ang problema kapag Ipipilit talaga eh. pinipilit mo ang Pinipilit. kaso na wala namang kabase-basihan. Oho. Kahit siguro barbero. Barbero, oo. Ay, hindi natin Mga minamali. kwentong Kahit barbero. magtataho. Oh. Kahit na yung Oo. nagtitinda nung nakasalubong natin kahapon. Titinda ng empanada Ay, sa empanada galing sa ang Bulacan. Ilocos. Alam Oo. yan. Oh. Pwede kang matalo sa debate kasi mali nga yan eh. Di ba? Basta maipilit lang. May pilit lang. Maipilit lang talaga. Kaya ngayon yung mga tao Akala kasi ni Clavano, sisikat siya sa ganitong style na ginagawa niya. Na kahit, alam niya na yan, alam niya na mali yung pinagsasabi niya. Dahil nga, utos sa kanya yan. Yan ang maliwanag dyan. Eh di yung karir niya, bagsak. Lagot siya. ngit sa inyo. Masisisi nyo ba na lumabas sila sa kalsada? Niloloko nyo na ng harap-harapan? Hindi Yung pa tao. kami kikibo? Oh. Gusto nyo, mananahimik lang. Ay, hindi ko pa pwede yung ganyan. Dapat hindi manahimik eh. Tama na, Sa sobra na. totoo lang. Tama na, Clavano. Diba? Klabano. Good morning, Attorney Sal. Good morning.
Ayan, si Attorney Sal Panelo po. Magpapaliwanag din po tungkol sa nangyayari ngayon sa ating bansa na ang issue ay impeachment at syempre, ang pinaka-latest ngayon, yung tanim kaso tungkol kay Senador Rodante Marcoleta. Talaga namang abusong-abuso na. Talagang eto nga papaliwanag niya ng gusto kung paano tayo binobobo ng mga gobyernong ito. Karen. Let's start with the decision of the Ombudsman to file plunder cases against Senator Marcoleta, which he announced on Monday. Do you agree with this decision? Are there elements of plunder? Well, actually, I cannot decide on that because I have not seen the complaint. But what I'm more interested in is that this same ombudsman said I think more than 2 weeks ago, said he would be filing cases against Senator Escudero, Senator Villanueva. What happened to that? Suddenly, it's another senator that he is filing a charge with. Bakit? Yeah. Dahil ba Well, bumaliktad yung dalawa? but I want to talk about the plunder case against Senator Marcoleta. This is for the 75 million pesos that was Donation. donated to Senator Marcoleta by 3 individuals. And according to Assistant Ombudsman Nico Clavano, when I listened to his explanation, sabi niya meron daw kasing isang category ng plunder. They acknowledge that this is not in relation to public funds, that this was given willingly by private individuals, but they're saying na meron kasing isang category ng plunder na made of or that constitutes gifts to a public official. But my question is, as a lawyer, because when I read that provision, ang pagkakaintindi ko, it has to be in relation, kasi ang kasama niya sa sentence would be kickbacks, commissions, and in relation to government contracts. Does it fall under plunder if it's an outright gift or donation? Sa tingin ko, it should fall under graft lang yan. Hindi naman po pwedeng Dapat plunder. lang, graft. Dahil hindi naman pera ng gobyerno yan eh. So, Oo. paano papasok ang plunder? Graft siguro, yes. Anti-graft. Receiving gifts. Could it be that Yung mga iba nga, mas grabe pa dyan, di ba? Yung ginagawa nila Soto, di ba? Yung mga mali-malitang natanggap nila, yun yung ginamit nila sa sa pangangampanya. Di ba? Tapos, ang binayad nila kay Andrew 60 million, maliwanag. Di ba? Saan galing yung 60 million na yun? Doon sa gobyerno, sa tax. Yun sa 2025, ayun, tama. 2025 budget na talaga namang maanumalyang budget sa history ng bansang Pilipinas. Doon po nang galing yun. Bago mag-eleksyon, talagang trinabaho nila yung mga mali-maleta na yan. merong Ang tagal effort na na yan. hindi bailable yung offense na i-file? Hindi, yun na yun. That's the hidden agenda. Plunder para hindi makalabas. Para makulong. Which element of plunder do you think will be hard to prove for the prosecution in this case? Una-una, it's not even government money. Private money yun eh. You have to prove a series of transactions leading to that. Paano nila ipuprove nila yun? Yeah, it's a combination or a series of Tumanggap overt lang. acts. Tumanggap lang ng campaign funds. O ano pa. But one of the co-accused in this case na mapafilan din daw is the donor, which would be Mike Defensor, apart from 2 other individuals. Do you think there's basis for their allegation na pinafilan sila because they're outspoken against this administration? I think it's quite obvious. They're hunting down, persecuting those who are very critical of the administration. Yan naman ang kitang-kita ng tao. That's why we have 1 million people there sa EDSA ngayon. Marcoleta has also pointed to a COMELEC ruling which says it's found that no election offense in his receipt of the campaign donations. How do you reconcile this COMELEC decision that Marcoleta is pointing to with the decision of the Ombudsman to file a plunder case against him? May inconsistency kasi, di ba? Yan ang sabing walang case. And yet, parang ang dating sa akin walang case sa COMELEC, pagkatapos tinanggap mo yung pera, hindi mo dineclare. So, you are admitting that you received such amount, and yet you did not declare it. Baka may problema ka dun sa isang kasong yun. You mean to say, like you said, there could be a graft case in this. Yes. Kasi Oo, tumanggap siya graft ng lang. ganitong pera pero hindi niya dineclare sa statement of contributions Yes. and Baka expenses baka dun or siya. SOSE, and then, or kung wala rin sa SALE niya, that can also be a source of liability.
Pero ano yung dapat na approach dito ng gobyerno? And in your opinion as a lawyer, ano ba Hindi niya naman nahawakan yung pera eh. Nagastos agad sa eleksyon eh. kung merong mga offenses man, what should the O hindi government file mo, if it's really graft, di mag-file ka ng graft. Let the court decide whether you committed a crime or not. Kaya nga Pero maliwanag masyadong na kasing graph obvious eh. na critic ng gobyerno ito. Tapos tinatarget mo kahit na hindi plunder. Gusto mo i-plunder para ikulong mo. Oo. na Yun ang obvious. Yun ang obvious. Pinagdidiinan. You mentioned earlier, Pinagdidiinan talaga ng gobyerno, lalo na ng ombudsman na to, na plunder. Kahit na wala naman sa batas yung sinasabi nila. that merong mga statements in the past, si Ombudsman, that they will file cases also against Senator Joel Villanueva and Senator Chis Escudero. Yes. From Monday's press conference of the Ombudsman, sabi niya, they're still doing case build-up. Yung Natatawa nga ako doon yun in my show kanina. Sabi ko, excuse me, Boying. Sabi ko, when you made a statement regarding that, bigla ko naalala, ikaw ang dating Secretary of Justice, sabihin mo, you're not contented with the findings of DOJ, of which you were the head, edi you're not contented with yourself. Di ba? Sila nag-umpisa mag-imbestiga sa DOJ. so are you, O masyadong halata, in other words. Tama Halata na na. pagbabalat kayo ninyo. Kakantahan ko na kayo. anong Sila na yung galing pa lang ng Sa DOJ. palagay mo, hindi na Grabe. itutuloy yung mga kaso against Senator Joel Villanueva and Chis Escudero just because they Yan. switched to the Yan new mga yan. majority? Actually, hindi natin alam yan. Pwede na lang i-delay. Pero, I-delay nila yung mga yan? I-delay nila yung mga yan? Sigurado. Yung gagawin nila kay Rodante Marcoleta, i-delay lang nila yan. Ipapasok lang nila sa kulungan after ng impeachment. Talagang nakakadiri. Nakakadiri ang ginagawa ng mga gobyernong ito. maaalala ng tao yung mga pangako mo na papail mo tapos nagkaroon lang ng switching ng political loyalties, hindi ka na gumagalaw. What about the decision to make former DPWH Secretary Bunoan a state witness? Isa This pa was yan. also announced by the Bunoan na yan. Ombudsman on Monday. Ibig sabihin niya wala silang kaso. Kailangan ko ng testigo. Basta ako natatawa na lang ako sa kanila. Oo, pero hindi ba? Para sa impeachment yan 1,000,000 na yata ang dadali ng abogado. Ibig sabihin wala kang kaso. So you're saying na yung pagdagdag din ng mga abogado sa prosecution is a sign of a weakness of their case, or what is your Sign, it's a interpretation? confession you do not have a case. Or could it be na maraming ebidensya kaya kailangan No, damihan anong yung lawyers? ebidensya? What kind of evidence do you have? Yun lang sa testigo Can you imagine you have the same common witnesses? Anong ibig sabihin niyan? Kasi your witnesses are supposed to damage yung kalaban mo. Kinuha ng kalaban mo, di ibig sabihin walang kwenta yung testimonya mo at gagamitin pa against you. So you're optimistic that the case against Vice President Sara is not strong. It will fail. And you're saying that with confidence. Oo. Why? Kasi obvious naman yung... Walang kwenta yung mga the ebidensya. Walang basis Kahit tingnan mo sa confidential funds, tingnan mo sa Ilgato, lahat po, puro wala. Na-discuss na natin ito ng ilang beses sa Oo, programa. matagal nang... Talagang walang kaso Talagang the goal is to undermine Inday Sara, to disqualify her. Gusto lang nila, sila ang tumakbo sa pagka-presidente. At gusto nila na hindi makatakbo si Vice President Inday Sara. Ganun lang ang gusto nilang mangyari talaga. Tapos ang impeachment na yan, tatagal pa ng ilang buwan. Pero ang talagang goal lang nila talagang mamuliti ka at matanggal si Inday Sara. Bawat impeachment, magkano kaya ang gagastusin nila dyan? Diba? Palagay natin, may nakapagsabi nga, 25 million kada impeachment. Yan na naman, panibagong guguguli ng gobyernong ito. At syempre, saan galing yan? Dito, sa 2026 budget na national budget, dyan nila kinukuha yung gagastusin nila para sa impeachment. Talagang nakakaloko, di ba? Talagang niloloko na nila ang taong bayan. Maliwanag na maliwanag po. Wala bang Kasi kaso? Kasi yung confidential funds, they also are It's not a quality. final decision. What do you mean, not a Hindi final pa, di decision? ba? Nagkaroon ng decision daw na irregular. Pero subject to, to appeal review. At nag-file na sila. You mean by the Commission on Yes, Audit? paano ka makaka-file? What about yung mga assets and cash na hindi niya na-declare ni Vice President Sara sa kanyang salin? Sinasabi ng abogado niya na na-declare niya sa ibang ibang line. Hindi na-declare pa rin. So you're saying na pagka nagkaroon ng trial, you're confident that all of these will be clarified? Yes. Kasi tingnan mo
why are you going to declare your assets kung hindi mo ma-justify yung legitimacy ng acquisition mo? Nilagay mo nga sa salin eh. Hindi totoo na hindi nilagay. Pinaliwanag ng lawyer, hindi. Nilagay namin yung sa other assets. O anong masama doon? In the same document, nandun. Mabalik tayo doon sa INC rally that's being held, and it seems like it was triggered by the Ombudsman's announcement that they will be filing charges against Senator Rodante Marcoleta. Marcoleta has suggested that the timing of the plunder case is intended to prevent him from participating in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Do you see any objective basis for that claim? First, I do not think that Iglesia ni Cristo is staging this lightning rally for and in behalf of Marcoleta. They've been doing that. They've been staging rallies and O kasi nung bago lang mag-eleksyon ng 2025, nagkamali po ang Iglesia ni Cristo na talagang kung sino ang iboboto nila noon 2025. Di ba? Napakalaking pagkakamali ng Iglesia ni Cristo. Number one na inanunsyo ng Iglesia ni Cristo etong si Ma'am Aquino. Bakit nagtataka ako kung bakit sinama nila na inirekomenda nila maboto si Ma'am Aquino? Di ba? Nangako sa kanila yon. Di ngayon, ano na nangyari? Isa ito sa ahas at talagang nagpasira rin sa Senado. Etong si Ma'am Aquino. Yun ang pagkakamali na Iglesia ni Cristo. Kaya ito, mga Iglesia ni Cristo, huwag tayo basta-basta maniniwala sa mga history kung ano nagawa ng isang tao. Paniwala na syempre, hindi, ganito na lang. Tingnan natin kung ano nagawa ng isang tao kung siya ay nakasira. Mga dilawan, di ba? Huwag na tayo magboto ng mga dilawan. Grabe ang mga yan. Di ba? Dapat nga, ewan ko lang kung totoong nanalo yung mga yan. Yung mga dilawan na yan. Si Ma'am Aquino. Ewan ko lang kung pinananalo siya ng COMELEC o talagang valid ba yung pagkapanalo niya. Dahil isa siya sa talagang inanunsyo ng Iglesia ni Cristo. Yun ang pagkakamali, di ba? protest against the government for a failed governance, for accountability and all this stuff. Matagal na yan eh. Kasama lang si Marcoleta dyan. Pero hindi yan talagang goal ng Iglesia ni Cristo. Gusto nga nila, Ang we want to be corruption na talaga. united. Magkaisa na lang tayo, huwag na tayo magulo. Ayaw nila ng gulo. Oo, kasi But kung hindi hindi lang yung mga nangyari no nakaraan sa Senado na talagang agaw liderato. Napakaikli lang ng na Alan Peter Cayetano. At I'm sure talagang sigurado ko yun yung kinaayawan din ng Iglesia ni Cristo. Yung mga ginagawa ng majority ngayon na dating minority na talagang gumagawa sila ng paraan. Yung mga labag na sa batas, yung pinaggagawa nila noon. Yun, nakita ng Iglesia ni Cristo yun, malamang. Na yun yung ayaw na ng Iglesia ni Cristo. Corruption yun eh. Di ba? Yung mga mali-maleta na yan, kay Erwin Tulfo. Announce ang Ombudsman yesterday na magpa-file sila ng plunder cases against Senator Marcoleta. Would this rally Yes. still have happened today? Oh, definitely. The timing. So, Oo. naplano na ba ito? Matagal ko nang naririnig yan eh. Akala ko nga nung 28 pa eh. Matagal nang pinag-uusapan yan. But why didn't they obtain a permit? Parang wala daw, according to the information we've received or heard so far, parang wala daw permit for the rally? Hindi, unang-una, tama yung ginawa nila na hindi nila in-announce. Kasi pag in-announce mo yan, maraming blockade yan. Hindi na sila Oo, makakapasok tama. yan. Biglaan ang ginawa Kung nila. Hindi prepared ang subject ng demonstration mo. Kaya tama yung ginawa nila. Saka you don't need a rally for that. So this is just, Kaso in your nakahanda opinion, na a yung mga constitutional kapulisan. right of Yes, assembly. definitely. Ano ang magiging point nitong rally na to? Because right now, we see already thousands of people in EDSA. And doon sa Liwasang Bonifacio, the crowd is also growing. Pero wala pa kaming naririnig kung ano yung dahilan for the rally. Ay, sinabi na naman nila dahil na continuation yan eh, ng mga rallies nila noon. Same reasons for staging rallies. Protest, condemnation, a call for change. Lahat yan ang point ng rallies. With Ayan. Ayan po, no? Napakinggan po natin. At napanood ang pahayag ni Attorney Sal Panelo na talaga namang
maliliwanagan tayo kung ano na ang dapat mangyari sa ating bansa. Di ba? Kaya eto po, no, syempre, demokrasya tayo, kaya kailangan na may laya tayo na ihayag kung ano yung nasa saloobin natin. Yun lang po, di ba? Kaya eto po, no, kay Senador Rodante Marcoleta, wag lang susuko at talagang dapat ipaglaban ang katotohanan, lalo na ang nangyari sa flood control. Talaga naman dapat na malaman ng taong bayan. At actually, alam na ng taong bayan kung sino ang mastermind. Paulit-ulit naman sinasabi ng mga Marines. Yun lang. May 14 Marines pa at may 7 Marines pa na dapat darating noon. Yun ang sayang at hindi natin napakinggan. At malalaman din dapat ng taong bayan doon kung sino yung mga pume-pressure sa mga Marine na yan at tumatawag. Di ba? Kaya yan po. Hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.